Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Umasa. Ngayon po'y 5 ng Disyembre, araw ng Biyernes sa taong 2025. Magsama-sama po tayo sa kalahating oras sa programa sa 90.3 Magic FM, katambay nyo. At ang inyong mga kasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Region 4A, Region 4B, buong bansang Pilipinas, lalawigan ng Quezon, Lungsod ng Lucena, Barangay Babang Dupay, lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. Good morning din kay Congresswoman Ana Villarasa Suarez at Congresswoman Tina Talavera ng Alona Party List at Boss Marvin Pasahol. Good morning! Welcome, Boss Almer Arganyo, ang ating kaibigan dyan sa National, ha? Talaga naman itong ating boss na ito, pang isang ito.
Good morning muna kay Miss Babylin Portimahal. Good morning. At Win Rogelin Portichapes na maagap gumising ang aking Unica Iha. Good morning. At ang ating mga early viewer mula dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, mula Barangay Babang Dupay, Purok Liter Bagyo, Boss M. Assalamualaikum, warak na tunay, wala na barakato. Kumusta na ba dyan sa Kingdom of Saudi Arabia? Sabi ni Boss M, good morning, Idol, Merry Christmas. Merry Christmas din. Kay Lugman Fornes Mitch, morning po, morning din. Hoy, kay Ruwen Apostol, good morning. Boss M, nakita mo ba yung aking post, ha? Sapat na ba ang 20 pesos na pakimkyak? Pakimkyak ba aginaldo para sa para sa inyong mga inaanak? At wag lang mag-TNT, oy, Boss Elmer Arganyo, ha? Walang TNT sa Pasko. Yung tago ng tago mga ninong. Dapat may ordinansa mga syudad. Joke, joke. Na magtatagong ninong, may penalty. At ang ating bagyo, hindi kalakasan ito dyan sa Visayas region na naman dadaan sa dinaanan ni Tino. Ay 55 kilometers lang ito. Pero napakalakas ng ulan ito, na malaming bit-bit na tubig. At sa aking idol, Merry Christmas! Sa 4-in-1, magandang lalaki, mabait, mahusay, matalino, na DILG ng Province of Cavite, probinsya ng Cavite, Engineer Pogi, Danny Noblesa, good morning. Di natin na rin si Engineer Danny Noblesa, batiin na rin natin, itong ating kaibigang Provincial Director din ng TESDA na si PD Jerry Marasigan, isama na rin natin ang Regional Director ng TESDA pa rin si John Vic Ferrer. Good morning. Hey, ikaw ba, Director Danny Noblesa? Nagti-TNT pag Pasko? Maraming TNT pag Pasko sa ating mga ninong at ninang. At bakit naman na Director Danny na TNT tiway ng tiway? Sabi niya, pas muna. Ano sabi ni iba? Pas muna. Next Christmas naman. Hindi naman nauubos yan. Hindi nga nauubos ang Pasko. Pero ang edad ay lumalaki na. Lumalaki na baga. Ang edad ay lumilipas. At paglipas ito ay naiiwanan na. Hindi natin nabati kahapon na itong si Mabay Lupiniano. Isama pa natin si Freddy Bravo at si Louie Laguna. Taho kayo dyan. Pandi sa Louie Cheese. Sa ating mga babalita ngayon, sabi ni Boss natanggap mo ba yung balinghoy, yung mga inaanak ko? Ano yan? Nakarap pa ba yun, Boss M, yung balinghoy, merong binigay na 1/4 na kamote? Meron pa bang nakalagay pa sa pinakamagandang bayong na maliliit, pero nakalagay kamote papasko. Ay, mababago na, kamote Pasko ba yun? Sabi niya, advance happy birthday, Idol. Matagal pa ang birthday ko. Next year pa, Idol. Sa bahagi ng Luzon ng Lucena sa 90.3 Magic FM, katambay mo. Sa bahaging technical na kasama natin, Gigi Brex. At sa mga nagtitinda sa Lucena Public Market na naka-tune in ngayon, sabayan po tayo na ikinig sa radio at sa iba't ibang page
at Facebook Live ni Tonton Chavez. Nakatuwa naman pag-usapan ng Pasko, no? Talaga naman ito mga balita natin ay maraming mga kababayan natin ang ungang-unga na. Alam mo ba yung salitang ungang-unga, Engineer Danny Loblesa? Yung ungang-unga na sa mga balita. Mahirap yun. Pag ungang-unga ka na sa balita, no? Yun bang balita ay parati mo na lang naririnig. Hoy, Tintin, mahal! Takbo ng takbo! Ingat, baka madapa! Sa ating balita ngayong araw na ito, Sandro matapang na umrap sa ICI. Pagbibitiw ni Singson, di makakapekto sa ICI. Pinas hilingin tulong ng Portugal para may balik siko. Pangulong Marcos inihaling tulad ng korupsyon sa cancer. At TWSP ng TESDA nakapagbigay na naman ng scholarship ayon kay Congressman JJ Suarez. Sabi ni Boss M, 500, kasa ba talaga pang Noche Buena? Isa pa yan, Boss M. Kasyang-kasa yun, alam mo, sobra pa nga yun eh. Isipin mo pagka ikaw ay may 10 kapitbahay, may 10 kang kapitbahay, Boss M, ha? Bago ko magbalita, ganito kasi ang estilo niyan eh. Hindi naman sinabi ng DTI na yung 10 kapitbahay nag-donate sa iyo. Sa akin Brad, sa tao ka, Matiros ni De Leon. Mabusilak na umaga sa lahat. Aba, kalalim ng Tagalog. Sabay isang Makataros ni De Leon sa ganitong malamig na umaga at ang hamog ay tumitilamsik sa iyong mga mukha at nagbibigay ng lamig sa iyong katawan. Manila, Philippines, inayag ni DLG Secretary John B. Cremulya na apil ang pamayan sa Portuguese government para hilingin dito na tulungan ang bansa na ibalik si dating Representative Saldico at harapin ang kaso kay nasakutan sa bansa. Si Ko ay patuloy naghahanap ng otoridad dahil sa kaso graft at malversation kaugnay ng flood control measures. Si Ko ay sinasabing baka nasa Portugal taglay ang Portuguese passport. Ang Pilipinas ay walang extradition treaty sa bansang Europa. Umasa si Remulla pagbibigyan ng bansaan na tulungan. Matulungan na malapit sa Portugal. Posible niyang may 7 taon nang may Portuguese passport siguro. Sa naturang bansa natin napagkalooban ng isang dayuhan ng passport kung may malaking investment. Itong ilagay sa kanilang bansa niya, nabubisisi ng pamahalaan ng mga ari-arian nito sa Pasig at Pasig City. Patuloy na pagsisisi ang mani ari-arian to sa Makati City at Bicol. At wala naman dyan sa Rainbow, ang magandang babaeng si Carol Padillo. Good morning. Sabi niya, good morning. Good morning din. At sa karagdagan pa natin balitang nasyonal, makinig ka, Boss M. Manila, Philippines, sinisiguro ng palasyo na hindi maapekto ng trabaho ng Independent Commission for Infrastructure sa pagbibitaw ng dating Department of Public Works and Highway DPW Secretary Rogelio Dave Singson. Ito ang tiniyak na Panis Press Officer Tony Claire Castro matapos i-announce ni Singson na magbitaw ng peso dahil sa apektado ang kanyang kalusugan dahil sa stress. Ayon kay Castro, hindi naapektuhan ang ginagawang trabaho ng ICI dahil marami ang magagaling ang tinalaga ng ICI. Naniniwala si Castro na nanatili matatag ang ICI sa kanilang ginagawang trabaho at meron lamang malisyosong sumasakay agad para pahinain ang komisyon na siyang gustong mangyari ng mga imbestigahan, lalo na ang bagong pangalan na lumutas sa gilid sa katiwalian. Umapila naman si Castro na publikan na huwag haluan ng malisyosong pag-iisip at kapag nawala si Singson ay mawawala na rin ang ICI. Matatandaan na
Nauna lang bitay sa ICS sa Baguio City Mayor Benen Magalong dahil sa issue ng dobleng posisyon nito bilang alternate bilang special advisor. At sabi ni Agnes, pa-shout out po kay Carol Padillo. Birthday niya ngayon na ba? Happy birthday! Si Carol Padillo po ay nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Siya po ay taga-Rainbow. At sa lahat po ng taga-Purok Ibabang Dupay, kayo po ay iniimbitahan ni Carol Padillo. Sa abot po ng kanya makakaya, nakahanda po niyang tagapin ang mga bisita. Isang kondisyon lang po, basta may bit-bit po kayong regalo. Okay ba, Carol Padillo? Marami akong naimbitahan para sa iyo. Agnes Danyes, ito ba si Carol Padillo ay 23 taong gulang lang? Ika, 23 ba niya ang kaarawan ngayon? Hindi sigurado ko dagsana naman ang bisita niyan. Okay na okay ang Alfonso ha. The weather is inviting. Dahil taglamig ang panahon, ang sarap iinom niyan mamayang hapon, Carol. Manila, Philippines, inilintulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sakit na cancer ang problema sa korupsyon sa bansa. Sa pagharap ng Pangulo sa Malacanang press ko, sinabi ng Pangulo na dahil sa katiwalaan ay marami nang magdurusa kaysa simulan niyang ilinisya ang problema sa pamamagitan ng major surgery. But we are trying precisely to change the entire system, and when you have excess cancer out of such complicated system, you need to some very major surgery, sabi ng Pangulo. Humingi ng dispensa ang Pangulo sa maraming Pilipino na apektuhan ng katiwalian, partikular dumadaan sa matitinding pagbaha dahil sa palpak na flood control project. Kaya na panahon na mawala ang talamak na problema, magsimulang 3 dekada ang mga nakaraan. Aminado naman ang Pangulo na sadyang naging magulo at masakit ang mga pagbabago at patutupad ng administrasyon dahil layon itong baguhin ang buong sistema at matagal nang pinaghaharian ng katiwalian. Kasabay ito, humingi rin ng pamanhin sa publiko si Marcos at tagi epekto nito. Subalit tigil na kung hindi ito gagawin ay magpapatuloy lang ang maling gawain. At sa kalipas na 3 dekada, nilinaw din ng punong aktibo na alam ng kanyang team ang direksyon na tinatahak at hindi lang mawalan landas lalo na sa pagpapatuloy ng kampanya kontra korupsyon at abuso. Sa kabilang na mahirap na kasalukuyang sitwasyon, umaasa naman si Marcos na bilang araw ay masasabi ng mga Pilipino worth it, mga sakripisyo. Matagal na niyang proseso, subalit kung magtatrabaho tuloy ng nakamtan, din natin ang hinahangad na magandang resulta. Sabi ni Agnes Danyes, aba 23 lang? 23 lang ngayon si Carol Padillo. Kala ko 21. At sabi ni Agnes Danyes, isusumba na lang yun. Haba, ay mas maraming bisita yan pagkatapos magsumba. Aba, ay may sigurado ng bisitang nasa 30 itong si Carol. At PWS ng test na nagbibigay daan sa bagong pag-asa sa ikalawang distrito, sabi ni Congressman JJ Suarez. Patuloy na pinapalakas na ikalawang distrito ng Quezon ang Training for Work Scholarship Program PWSP ng TESDA upang tugunan ang kakulangan ng trabaho at bigyan makabuluhang kasanayan ng ating mga kababayan. Ang programa ito ay maingat na disenyo na tumugon sa mga industriya bukas. Lumalago at prioridad ang ating kaladad ay isang konkretong hakbang para sa matatag na kabuhayan sa bawat pamilya. Sa likod ng tagumpay ng programa, malinaw na ang mensahe. Ang pag-ulad ay hindi lamang pangarap kundi planong hakbang na pinangungunahan ng mga leader na may malasakit. Kabilang dito si Congressman David J. Suarez na patuloy na nakita bilang mukha ng serbisyong may puso sa disito. Sa kanya pagtulak ng programa pang edukasyon at pangkabuhayan, mas marami ang kabataang magkakaroon ng pagkakataong matuto, makapagsimula at makahanap na matinong hanap buhay. Ang TWSP ay isa sa mga patunay sa kanyang advokasiyang serbisyong may direksyon, serbisyong para sa tao. Lubos din ang pasasalamat sa Vives College, Lucena United Educational Institute Incorporated, Lucena Newton Science School Incorporated, Candelaria St. Leonard Academy,
Candelaria at Southside Integrated School Incorporated, siya ang mga katuwang na tumatayong tanglaw sa paghubog ng ating mga scholar sa kanilang paggabay sa pagtutok naging mas makabuluhan na epektibo ang bawat pagsanay sa patuloy na pag-arangkada ng programa dama ng kadistito, hindi lamang skills ang naibigay kundi pag-asa, dignidad at bagong simula. At sa ilalim na pangunay Congressman Suarez, malinaw ang direksyon ng isang komunidad na sama-samang umaangat. At sa balita naman natin, probinsya, Mr. Inisar ng Broken Heart na kainuman, pinugutan. At Taal Volcano, 2 beses sumabog. Manila, Philippines, alam pang-aasar na isang lalaking bigo sa pag-ibig. Pinugutan nito ng ulo ang mister sa kanyang kainuman sa karnamal-dumal na krimen sa barangay Mayputak, Dibolog City, Zamboanga. Del Norte Mertes ayon sa ulat kahapon, ang nasabing biktima ay kinilalang si Ruel Cabalit, 44 anyos ng barangay Mayputak, habang ang suspect ay si Nelson Rons, 26 ng barangay Bara sa Pawang Lungsod dito. Ang suspect ay nakaalitan naman ng kanyang live-in partner nag-aasabaltan kaya sa sobrang sama ng loob. Aniya ito mag-inuma sila ng biktima at inabot ng magdamag. Nagkaroon ng mainitang pagkatalo ang biktima at suspect. Dahil sa pangasap naman na una, huli siyang iniwan ng kanyang jowa. Napiko naman ang suspect at kinuwang itak at pinagtataga ang biktima na duguang bumalta at pagtapos ay pinugutan pa ng ulo. Nasa kote naman ang responding elemento ng pulisya. Ang suspect na kasalukuyan na ngayong kalaboso sa selda at naharap sa kasong murder. At sa karagdagan pa natin balitang probinsya. Manila, Philippines, nagtala ang bulkan Taal sa lalawigan ng Batangas 2 beses minor phreatic eruption sa pagsabog na may main center na naturang bulkan kahapon ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PhilVolc, ang pagsabog ay naganap ng alas 12:50 ng madaling araw at 1:04 ng madaling araw. Ang pawang nagtagal ng 2 minuto batay sa seismic at camera records ng tanggapan. Ayon sa PhilVolc, ang naturang aktibidad ay lumikha ng plumes na may 1,200 metro ang taas mula sa bunga ng bulkan sa kanilusan na sa may timog kanlurang bahagi ng bulkan batay sa retalan Daang Kastila. Thermal lower Kalawit IP cameras ay kaluang aktibidad na nakita magkaroon ng incandescent ballistic na nasa 300 metro sa babaw ng lawa. Bukod dito, nagtala rin ng bulkan 5 volcanic earthquakes at pandaigdali ang pamaga-taal ng Volcano Island. Musa dito, pinagbawal PhilVolc ang pagpasok sa sinuman sa Taal Volcano Island, lalo sa may main crater at Daang Kastila fissures ng bulkan. Ganyan din ang pamahagi ng lawa at paglipad ng mga anumang aircraft sa malapit sa tuktok ng bulkan dahil sa bantang biglaang pagputok ng steam na phreatic explosion, volcanic earthquakes, manipis ang asphalt at pag-ipon na pagbuga ng mga nakakalasong gas. Ang Taal Volcano nagtatiling na sa ilalim ng alert level 1 at ibig sabihin may bahaging aktibad at naranasan ng naturang bulkan. Good morning muna, Christian Yesay. At sunayin nyo ang national at pang-probinsyang balita, ang iyong tagapagbalita, Tonton Chavez. Dako naman tayo sa opinion, itong editorial ng Filipino Star ngayon. Sabi ng editorial, literacy fund, magagamit sana ng maingat at maayos. Nilabas ng December 5, alas 12 ng madaling araw. Inahayag ng Department of Education DepEd na inaprobahan na nila ang 131 milyong pondo para sa literacy intervention sa 121 na para sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Ang pagpalabas ng boto ay pagtulungan ng Second Congressional Commission on Education EDCOM 2 ayon sa DepEd na pagpalabas ng pondo ay hakbang sa nakahabahalang krisis sa edukasyon kung saan lumabas ang pag-aaral na 85% ng mag-aaral ay grade 1, 1 to 3 ay nahirapang magbasa. Ayon sa DepEd, ang paraling tutukoy na mahina ang estudyante ay nasa Region 12, 9 at 8 kabilang ang Samar, Tacloban, Zamboanga at Socsagen sa pagpalabas ng pondo at mabigyan ng sapat na suporta ang paralan upang mapabilis at literacy recovery. Kailangan na makatulong ang pondo sa mabilis na matuto ang estudyante sa mga nabanggit na riyon. Tiyak na kawalan ng suporta ng dahilan kaya maraming bata sa salat sa kalaman. Ang 131 school na nasa Region 12, 9 at 8 at tiyak na nahatira ng tulong ng DepEd. Maaring napapabayaan ng mga school o anumang asahan ng mga bata para lang hindi nabibigyan ng suporta mula sa DepEd. Maaring ang mga guro rin ay bawat problema kaya hindi maayos sa pagtuturo. Masakit nang sabihin, nasa krisis ang edukasyon noong nakaraang Mayo. Sinabi ng Philippine Statistics Authority, PSA, na 18 milyon na senior high school student ang nakagraduate noong nakaraang taon ang hindi marunong bumasa at nakaunawa ng kanilang mga binabasa. Sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA, ito yung mga binabanggit ko noong mga nakaraan eh. Nangulelat ang Pilipino student sa math, science, reading comprehension, bagsak din sa creative thinking assessment at sinagawa ng PISA. Ikalawa sa kulelat ang Pinoy sa student sa 64 na bansang sumailalim sa PISA assessment. Dahil sa kainaan ng mga estudyante, sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na magsasagawa ng mga eskwelahan ng examination sa katulad ng PISA. Ayon kay Angara, ito ay para masubukan ng kalaman ng student problem solving at resolving comprehension. Magawa sana ang pinangako ni Angara. Ngayon, may pondo na para ikaulad ng kalaman ng bata. Malaki ang pag-asa na mapalakas ang kamangmangan ng maraming Pilipino. Ang kamangmangan ay dahilan kaya maraming politiko na halal sa peso dahil mangmang ang butante. Madali silang napapaniwala ng bulado sa politiko. Lusabin ang kamangmangan sa bansang ito para umunlad. Sekretary, hindi lang po kalamang kamangmangan. Dapat to magsabatas ng matinding kaparusahan doon sa mga tumatanggap ng pera kapag may eleksyon. Subukan ninyo po, Sekretary, na fatal or brutal na parusa. Firing squad para sa tumanggap ng pera sa eleksyon. Nako, sus marusi po, walang tatanggap diyan kahit 5. Sabi naman iba, butal mo naman, tonton. Isa lang po itong mga tinitingnan natin na kapag mataas ang penalty o yung tinatawag na kaparusahan ay natatakot ang sambayanan. Bakit po ba? Sa Kingdom of Saudi Arabia ng 1997, ako po ay nadiyan. Ano po? Kaya napakakaunti ang gumagawa ng krimen dyan. Napakatindi ng kaparusahan nila noon. At nakapanood ho ako doon ng mga pinupugutan ng ulo. Pasensya na po sa kumakain ha. Eh, mataas yung kaparusahan, kaya ho ang nangyayari ay yung mga tao ay sumusunod. Ang oras na 6:26, baka kayo may pupuntahan. Pa yung karagdagang opinion ng Filipino Star ngayon. Nagsulat naman ito si Jarius Bundok ng Filipino Star ngayon. Sabi sa alin ng mga senador, hindi ka panipaniwala. Talaga? Hindi nga ba ka panipaniwala? Ito ang nilalaman ng kanyang salubin. Wala ba talagang pagkukontento ang mga Pilipino? Imbis na matuwa sa nilabas ng mga senador ng kanilang statement of asset and liabilities and net worth, maraming nagduda, hindi na kapanipaniwala ang kanilang kayamanan at kahirapan. Bilyonaryo, 24 senador, Mark Villar, 1.26 billion. Rapi Tulfo, 1.05 billion. Erwin Tulfo, 497 million. Mig Sivire, 431 million. Camille Villar at 362 million. Ping Lacson, 244 million. Robin Padilla, 244 million.
Jingo Estrada, 225 million. Lito Lapid, 202 million. Tito Soto, 1.88 million. Amy Marcos, 165 million. JBL Sito, 137 million. Pia Cayetano, 128 million. Alan Peter Cayetano, 109 million. Sherwin Gatchalian, million. Dam Aquino, 86 million. Dante Marcoleta, 52 million. Lauren Legarda, 79 million. Joel Villanueva, 49 million. Bungo, 42 million. Bato de la Rosa, 32 million. Pangilinan, 26 million. Rita Ontiveros, 19 million. Nachis Escudero, 18.84 million. Ay, wow. Pinuri si Lacson sa pag-amin ng dumoble ang asali niya mula nung muling naging senador ng 2022 kasi tumiba sa real estate. Ginaawaan si Soto dahil maraming utang maski tumiba sa entertainment. Umami si Pangilinan na pre-nuptial agreement kay mga megastar Sharon Cuneta pero maraming pumuna kung bakit mababa ang kay IB bilyon-bilyon mano ang tinangay ng ama niyang diktador Ferdinand Marcos Sr. sa kaban ng bayan na 204 billion ayon sa BR ang utang at buwis ni Marcos sa real estate. Ito yung mga editorial ngayon ha. At kahapon ay natalakay natin itong mga bakit minamahal ng segunda distrito si Congressman David J.J. Suarez. At itong isang balita natin na itong mga scholarship program, isa ho sa mga binasa natin yan kahapon. At ito yung katunayan na ang mga binanggit ng ating mga nakausap at mga chinat, bakit nila minamahal si Congressman David J.J. Suarez ay tumutugma sa mga programa at proyekto nito. Kaya sa tingin ng programang Tinig ng Masa, ang pagsasabi ng mga taong nakausap ng inyong lingkod ay pawang mga katotohanan at nagpapatotoo na kinakailangan ho talaga ng segunda distrito at hindi lang segunda distrito, buong lalawigan ng Quezon, ang mga skilled worker. Sa panahon po kasi ngayon, mahalaga po ito para makapagtrabaho. Hindi lang kung walang oportunidad sa Pilipinas, hindi po natin sila pinagtatabuyan sa ibang bansa. Kung walang oportunidad dito, may mga bansa pa naman na maraming tumatanggap sa mga skilled worker. At nagbibigay daan ito upang mabagong buhay ng ating mga kababayan at maiahon sila sa kasalukuyang kahirapan. At ang kahirapan naman ito, alam naman po natin na ito ay lalaganap kapag merong mga tao na bumabatak pababa. Dapat magtulungan tayo at magkaisa para sa pag-asenso ng ating bayan. Kaya Congressman Suarez, lubos po ang pasasalamat ng mga taong ating nakausap sa inyo. Tuloy-tuloy nyo lang po ang inyong gawain at ang mga gawain yan ay tanging pasasalamat lamang ang mga binabanggit itong ating mga nakausap. Muna po ang kabuuan ng programang Tinig ng Masa. Good morning muna kay Vice Governor Cherdal Gala. At lagi po tayo nagpapaalala na bantayan po natin ang pondo ng bayan upang serbisyong maayos at makamtan. Ang inyong nakasama sa Facebook Live at sa Impapawid. Dahil Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Bye-bye! Happy weekend! God bless!